Kung mayroong kumpanya sa Taiwan na siyang nagdo-dominate sa produksyon ng semiconductor microchips sa mundo, sinasabing hindi umano makagagawa ng mga chips na ito kung wala naman ang machine na siyang pinuproduce ng isang kumpanya mula sa Netherlands. Kung ang TSMC ng Taiwan ang nagdo-dominate ng produksyon ng microchips sa buong mundo, abay wala pala itong magagawa kung wala ang machine na ginagawa naman ng isang kumpanya sa Netherlands. Sinasabing ang ASML ang powerhouse sa likod ng chip manufacturing. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Ang ASML ng bansang Netherlands ang tanging kumpanya sa buong mundo na nagmamay-ari ng teknolohiya at gumagawa ng mga makinarya upang lumikha ng mga pisikal na chips mula sa mga silicon wafers. Ang mga gumagawa ng chips tulad ng TSMC, Nvidia at Intel ay hindi makagagawa ng kanilang mga chips nang walang EUV na teknolohiya ng ASML. Ang ultraviolet lithography technology na ginagamit ng mga chip makers ay pagmamay-ari ng ASML. Pati na rin ang mga makinaryang ginagamit ng mga chip makers para pisikal na hiwain at gupitin ang wafers ay gawa rin ng ASML. Ang pinakabagong teknolohiya para maghiwa ng silicon wafers ay tinatawag na EUV o Extreme Ultraviolet Lithography. Ang ASML ang nag-iisang kumpanya na may teknolohiya para magtayo ng mga makina para sa paggawa ng chip gamit ang Extreme Ultraviolet Lithography, at ayon sa mga chip manufacturers, ang EUV ang kinabukasan ng paghiwa ng wafers. Mayroon ding isa pang paraan o teknolohiya para maghiwa ng wafers na tinatawag na Deep Ultraviolet Lithography o DUV. Pero mas matanda at mas hindi epektibo ang pamamaraan iyon. Pagdating sa ultraviolet lithography, may ilang kompetisyon ang ASML mula sa mga kumpanyang tulad ng Canon at Nikon. Pero kahit sa ganitong sitwasyon, hawak pa rin ng ASML ang humigit kumulang 62% ng merkado. Kung wala ang ASML, hindi tatakbo ang mga kumpanya ng TSMC ng Taiwan at mapuputol ang supply chain ng microchip production. Sa mundo ng advanced technology, may isang pangalan na nangingibabaw, ang ASML. Ang kumpanyang ito mula sa Netherlands ay naging backbone ng modernong chip manufacturing. Hawak ang susi sa ilan sa mga pinaka-advanced na teknolohiya na nagpapatakbo ng ating mga devices ngayon. Naitatag noong 1984, nagsimula ang ASML bilang isang small division sa loob ng Philips. Pero ngayon, isa na itong global leader sa semiconductor industry. Ano nga ba ang nagpapahalaga sa ASML? Ang sagot ay nasa kanilang cutting-edge technology, lalo na sa kanilang Extreme Ultraviolet Lithography. Ang EUV lithography ay ang pinakabago at pinaka-advanced na paraan para lumikha ng intricate patterns sa silicon wafers na siyang bumubuo sa mga microchips. Ang mga microchips na ito ay nagsisilbing utak ng ating mga electronic devices mula sa smartphones hanggang sa supercomputers. Ang ASML lang ang nag-iisang kumpanya sa buong mundo na kayang gumawa ng mga makina na may kakayahang EUV lithography. Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng liwanag na may sobrang ikling wavelength para mag-ukit ng mas pino at mas tumpak na patterns sa silicon wafers na nagpapahintulot sa paglikha ng mas maliit at mas makapangyarihang chips. Ang dominasyon ng ASML sa microchip market ay walang kapantay. Hawak nila ang humigit kumulang 62% ng global market para sa mga lithography machines. Kahit na may mga kakompetensyang tulad ng Canon at Nikon na sumusubok na makahabol, ASML pa rin ang pangunahing pinipili ng mga chip makers sa buong mundo. Naniniwala ang mga chip manufacturers na ang EUV ang kinabukasan ng wafer slicing at chip production. Habang lumalaki ang demand para sa mas maliit, mas mabilis at mas efficient na chips, ang teknolohiya ng ASML ang nasa unahan ng rebolusyong ito. Habang patuloy na umuulad ang tech world,
Ang ASML ay patunay ng inobasyon at kahusayan. Ang kanilang teknolohiya ay hindi lamang nagpapatakbo ng ating mga devices, kundi nagpapasinaya rin ng mga darating pang advancements. Sa patuloy na kompetisyon sa mundo ng chip manufacturing, ang ASML ay nananatiling walang kapantay na leader na nagtutulak sa kinabukasan ng teknolohiya. Kapag pinag-uusapan natin ang monopolyo sa ekonomiya, isang salita agad ang pumapasok sa ating isipan, ang OPEC o ang Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito ay isang organisasyong itinatag ng Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia at Venezuela, mga bansang minsang naging pinakamalaking exporter ng krudo. Ang pagbuo ng OPEC ay nagbigay daan sa mga bansang ito na halos magtakda na ng patakaran at higit sa lahat ang mga presyo kung saan ibibenta ang krudo sa ibang mga bansa. Ito ay isang monopolyo sa tunay na kahulugan ng salita at patuloy itong nananatiling ganoon. Gayunpaman, gaano man kamakapangyarihan at kalawak ang OPEC, hindi nila ganap na kontrolado ang produksyon at pagproseso ng krudo. Pagdating sa silicon chips, may isang kumpanya na may ganap na kontrol sa global semiconductor industry. At kahit na ang Taiwan ang pinakamalaking chip manufacturing country sa buong mundo ngayon, hindi sila magiging ganito kung hindi dahil sa paglisensya ng ilang mahalagang teknolohiya at makinarya mula sa kumpanyang ASML. Ipinibenta ng ASML ang kanilang EUV chip slicing machinery sa halagang humigit kumulang $200 million kada set, at lahat ng malalaking chip makers kabilang na ang Intel, Nvidia at TSMC ay kailangang bumili ng mga makinang ito para sa kanilang pangunahing functionalities. May espesyal na kasunduan ang Taiwan's TSMC sa ASML dahil sila ang unang bumili ng mga makinang ito bago pa man ang Intel, Samsung at iba pang malalaking chip makers. Dahil dito, nagkaroon ng TSMC at ang mga kumpanyang gumagamit ng kanilang silicon ng bahagyang advantage sa kanilang mga kakompetensya. Kamakailan lang sumabak ang Estados Unidos sa global silicon trade. Karamihan sa kanilang pagpasok sa industriya ay sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa TSMC at Intel na magtayo ng mga pabrika sa US na may mataas na subsidiya at tax breaks. At ang dahilan kung bakit nais ng US na magkaroon ng mas malaking bahagi sa global silicon industry ay dahil sa China. Sinusubukan ng mga Western countries lalo na ng US na magpataw ng iba't ibang regulasyon at trade embargoes sa mga bansang tulad ng Japan at Netherlands upang hindi magkaroon ng access ang China sa EUV chip making at sa susunod na henerasyon ng chips at electronic hardware. Ito rin ang dahilan kung bakit sinusubukan ng US na himukin ng Netherlands na magpataw ng mga sanksyon sa ASML at pigilan silang makipagtransaksyon sa China. Sa kabila ng lahat, pinararangalan ng ASML dahil pinahinto nila ang kanilang mga transaksyon sa China at hindi na sila nagbenta ng bagong EUV machinery, ngunit patuloy pa rin silang nagbebenta ng mga lumang DUV machinery. Gayunpaman, malinaw na ipinahayag ng mga Dutch na hindi sila susunod sa kagustuhan ng US na magpataw ng sanksyon sa China. Sila ay nagpahayag na sila mismo ang mangunguna sa mga talakayan kasama ang kanilang mga kasamahan tulad ng Japan, South Korea, Taiwan, Germany at France. Bukod pa rito, ang ASML ay kasalukuyang gumagawa ng bagong henerasyon ng lithography machine na tinatawag na High-NA EUV. Ang High-NA EUV ay magbibigay daan sa mga chip makers na makagawa ng 2 nanometers processors na magiging isang malaking milestone sa produksyon ng chips. Grabe ano, kung mapuputol ang supply chain na ito sa microchip manufacturing, talagang magkakagulo-gulo ang mundo na umaasa sa mga makabagong teknolohiya. Bago tayo tuluyang magtapos, isa pang pahabol na trivia. Alam mo bang ang Car-Sees ang nag-iisang kumpanya sa buong mundo na gumagawa ng mga kinakailangang salamin para sa ASML? Kaya kung titingnan mo ng mas malalim
ang mga supply chains na ito, makikita mong marami pang mga kumpanya na may monopolyo at hindi basta-basta mapapalitan. Kaya sinasabing ang lahat ng bagay ay tunay na magkakaugnay. Kaya make peace, not war na lang para tuloy-tuloy ang buhay dito sa mundong ibabaw. Sa muli naming pagbabalik sa YouTube, samahan niyo po kaming lakbayin ang mundo ng kaalaman at tuklasin ang hiwaga na bumabalot sa ating mundo. Maraming salamat po muli sa masugid niyong pagsuporta. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Hanggang sa muli mga Solid Archers, it's time! Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!